Magandang araw sa iyo, Kuya Dax, at sa lahat ng tagapakinig at masugid na tagaabang ng mga kwento sa channel mo. Sana'y nasa maayos kang kalagayan habang binabasa mo to. Tawagin mo na lang akong Calvin, 25 years old, tubong Davao, pero lumipat sa Pasig para makapagtrabaho. May katamtamang tangkad ako na mga 5'8", kayumanggi at katamtaman lang ang pangatawan. Marami nagsasabi sa akin na ako daw yung kayumangging chinito, na masasabi kong yun ang naging asset ko. 3 months ago, lumipat ako sa isang bagong apartment. Simple lang, studio type, pero okay na para sa akin. Ang di ko lang ine-expect, Kuya Dax, ay ang kapitbahay ko sa kabilang unit. Si Rico, 28, moreno, matangkad, parang sa tansya ko mga 6-footer na siya. Laging naka-black shirt at basketball shorts. Yung presensya niya parang hindi approachable, pero ang lakas talaga ng dating niya. May araw na pag nakikita ko siyang lumalabas galing sa banyo na basa pa ang buhok, parang otomatiko na may nagigising sa katawan ko na matagal ng tahimik. Pero syempre, kunwari, deadma lang ako. Tahimik ang simula ng buhay ko sa apartment na yon. Wala akong inaasahang kakaiba. Araw-araw papasok ako sa trabaho, uuwi ng gabi, manonood ng Netflix sa phone ko, tapos matutulog. Ganun lang ang routine ko. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog ako, may narinig akong parang ingay mula sa kabilang pader. Unay pinilit kong huwag pansinin niyon at ituloy na lang ang pagtulog. Pero habang tumatagal, parang lalo akong nagigising. Medyo may intense yung mga tunog, Kuya Dax. Noong una, sinisisi ko lang ang sarili ko. Baka nag-overthink lang ako. Pero paulit-ulit na gabi-gabi, halos same ng oras, parang may pattern. At di nilang basta ingay. May ritmong mabilis. May mga tunog na parang may activity sa kabilang side. Alam mo yung tipong kahit pilitin mong huwag makinig, hindi mo mapigilan. Nakatulong palalo na manipis lang pala talaga yung dingding na pagitan naming dalawa. Doon ko naisip, si Rico kaya yon? Grabe, parang nabuhay lahat ng imagination ko. At sa totoo lang, habang pinapakinggan ko yung mga gabi niyang ganon, naging parte na yun ng routine ko. Minsan nga inaabangan ko pa. May guilt, oo, pero may excitement din. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nabubuhay sa loob ko na matagal nang natutulog. Hanggang sa isang beses, nahuli ko yung sarili kong sumabay sa nararamdaman ko. At pagkatapos, parang napuno ko ng hiya. Wala akong intensyong umabot sa ganon, pero nangyari. At nung natapos ako, parang nahihiya ako sa sarili ko. Pero at the same time, masaya. Weird, Kuya Dax. Ang labo ng feelings. Parang may mali pero bakit ang saya? Isang weekend, dumating ang pinakamatindi. Gabi na nun, walang kuryente sa buong compound dahil may maintenance daw. Tahimik ang paligid. Walang TV, walang music. Puro natural na tunog lang. Kaya yung bawat galaw mula sa kabilang unit, ramdam at rinig na rinig ko. Dinig ko yung ingay. Malalim, mapagal. Yung tipong parang gusto niyang pigilan pero di na niya kaya. Mas naging klaro yung tunog ng higaan, yung rhythm, yung pagbilis, yung paghinga. Para akong natahimik sa isang sulok ng kama ko. Parang hinigop ako ng sound wave mula sa kabila. Pero nung gabing yun, ibang level ang ginawa ko, Kuya Dax. Tumayo ako at lumapit sa dingding. Inilapat ko yung tenga ko. At pagkatapos, para akong sumabay sa bawat tunog. Hindi ko man siya nakikita pero parang konektado kami. At habang umuulan sa labas, may pumuhos din sa loob ko. Hindi ulan, kundi emosyon na matagal nang kinikimkim.
Pagkatapos ay tumahimik lang ulit ang paligid. Pero yung tibok ng puso ko, parang drum at bass, hindi ako makatulog. At doon ko na-realize, hindi lang basta physical lang nararamdaman ko. May halo ng emosyon. At yun ang mas nakakatakot. Kuya Dax, kinabukasan, medyo groggy pa ako sa puyat nung nakaraang gabi. Nagbukas ako ng bintana para magpainit sa araw habang humihigop ako ng 3-in-1 na kape sa terrace. May naramdaman ako nakatingin. Otomatikong napalingon ako sa unit ni Rico. Nakabukas ng konti yung kurtina. May sumilip. Si Rico. Tumingin lang siya na parang sinasabi sa tingin niya na, alam ko. Parang kiniliti yung kaluluwa ko. Kinabahan ako. Pero hindi ko rin binawi yung tingin ko. Tapos bigla niyang isinara ang kurtina. Doon ko lang na-realize, baka nararamdaman niya rin ako sa kabilang kwarto. At simula nga nun, parang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Hindi kami close, pero may mga pagkakataong sabay kaming lalabas ng unit. Lilingon siya saglit, tapos ngingitian niya ako. Minsan di na ako makatingin pabalik. Kinakain ako ng sariling kaba. Nagkakasunod-sunod na mga subtle na bagay. Isang araw, inabot niya yung naiwang delivery ko. Nung isang araw naman, nag-abot siya ng yosi habang nasa rooftop kami. Tahimik lang kaming naninigarilyo. Walang usapan. Pero damang-dama ko yung tensyon. Yung para bang may gustong sumabog sa pagitan namin pero pareho kaming tahimik. Isang gabi, bumuhos ang ulan ng sobrang lakas. May kulog, kidlat, pati yung mga bintana namin kumakalabog. Nakatambay lang ako sa terasa. May dalang lumang kumot at headset. Ang dami kong iniisip. Nang bigla na lang, may kumalabog sa kabilang pinto. Sumenyas yung ilaw. Brown out na naman. Maya-maya lang ay may kumatok sa pintuan ko. At nang buksan ko yon, si Rico. Basa ang buhok. Nakapambahay lang. Puting sando, dark gray na shorts. At may hawak na flashlight at 2 lata ng beer. Nakakaboard sa bahay, wala na namang kuryente. Ano pare, tagay tayo. Alok niya. Pinatuloy ko naman siya. Pinupo ko siya sa tapat ng mesa. Binuksan niya yung isang beer at iniabot sa akin yung isa. Sa gitna ng ulan, katahimikan, at espiritu ng alak, tumigil ang mundo. May isang moment, tumitingin siya sa akin. Hindi na yun yung tingin na gaya ng dati. Yun na yung tingin na walang atrasan, na parang sinasabing, ano, gusto mo ba to? Nagkatitigan lang kami ng matagal. Walang nagtangkang magsalita. Hanggang sa ako na mismo yung tumayo at naupo sa harap niya. At doon, Kuya Dax, natupad ang tensyon na matagal naming iniwasan. Di namin kailangan magsalita. Damang-dama sa bawat kilos ang sabay naming pagbitaw ng mga takot. At ang mga kamay namin ay parang may sariling isip. Ramdam ko yung presensya niya. At habang patuloy ang ulan sa labas, parang sa loob naman ay may biglang lumaya. Pagmulat ko ay wala na siya sa tabi ko. Pero iniwan niya yung lata ng beer sa mesa. At yung kumot, nakatiklop na ng maayos sa upuan. Hindi kami nag-usap pagkatapos nun. Hindi ko alam kung nahihiya siya o talagang wala siyang balak ulitin. Pero ako, hindi na ako nakarinig ng kahit anong ingay mula sa kabilang dingding. Tahimik na. Mas tahimik pa kesa sa dati. Minsan iniisip ko, baka ako lang yung nag-assume pero para sa kanya, one-time thing lang yon. At simula noon di ko na siya tinanong. Natakot akong malaman na wala pala sa kanya yon. Hanggang dito lang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel nyo. Ako si Calvin. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat, Calvin, sa pagpapadala ng iyong true confession.
At kung nagustuhan niyo po ang kwento, please like. At kung may comment po kayo o may ipapayo kayo sa letter sender, paki-comment na lang po sa ibaba. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please consider subscribing po sa channel ko at i-hit nyo na po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong kwento at para kayong una makaalam na may bago akong upload na kwento. At i-add nyo na rin po ako sa Facebook at i-follow nyo rin po ako sa Facebook page ko. Nandyan po yung information sa screen. At kung gusto nyo rin pong mag-share ng inyong true confession, nandyan din po yung email ko. Or i-PM nyo na rin po ako sa Facebook page ko. Yun lamang po, ako po si Kuya Dax at once again maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin ngayon. At until po sa susunod nating kwento, bye-bye!